Not only we are honoring the bravery and sacrifices for our heroes, kaya naman guys, as we all stand, let us put our right hand sa ating dibdib at sabay-sabay nating kantahin ang pambansa awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. As we gather here today ngayong araw ng kalayaan, it is important to recognize the significance of this occasion. Not only we are honoring the bravery and sacrifices of our heroes, but we are also celebrating the spirit of resilience and determination that defines our nation. And what a better way to commemorate this day than by coming together as a community to empower the youth, our hope for the future. Wika nga ng ating pangbansang bayan na si Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang through initiatives like tonight's concert, the Save Me movement is paving the way for a brighter tomorrow by providing opportunities for young people to express themselves, showcase their talents, and to make a difference in this world. Pero ano nga ba ang Save Me movement? Anong ginagawa nila? Maliban sa magpa-concert katulad nito, to tell us more about their initiatives, I'd like to welcome on stage the founder of Save Me movement. Let us all give a hand for Dr. Ed Monares. Happiness is love.
paglaya. Paglaya sa mga kuko na mga nagtangka na tayo ay i-colonize. At napakapalad ng Save Me Movement at isang karangalan na sa gabing ito ay nasa harapan ko kayo, mga magigiting na mga anak ng Cebu, na kung saan sa ating kasaysayan, ang una nating kalayaan ay pinakita natin. Dito lang, malapit sa island, kasama rin ang probinsya ng Cebu, sa Mactan. Noong sa panahon na yon, tayo ay tinakot ng mga Espanyol, subalit tumayo ang isang lapu-lapu at sinabi niyang hindi. Mahalaga sa amin ang aming kalayaan, hindi kami natatakot sa pulburan ninyo, hindi kami natatakot sa inyong krus. Lumaban siya at sa una-unahang pagkakataon, nanalo tayo sa isang dayuhang napakalakas. Sa araw na ito, celebrate natin ang kalayaan. Kalayaan ay tinakda ng batas, pinalitan ang July 4, na kung saan yung July 4, yun po yung pagbibigay sa atin ng kalayaan ng US sapagkat tayo man ay naging colony ng United States of America. Subalit sa kagitingan ng ating Pangulo na si President Macapagal, pinalitan niya at ibinalik niya sa June 12, no? Na kung saan yung panahon na yon, yun yung unang pagkakataon na itinaas natin ang ating bandila, sanhi ng ating paglaya. At sa panahon na ito, malaya na tayo. Hindi na natin ibabalik ang mga panahon na mga kabataan katulad ninyo ay kailangan matay, pumunta sa Europa at kailangan barilin ang kauna-unahang kabataang pinakabagaling sa pangalang Rizal doon sa Luneta. Binayaran na ng dugo, luha at pawis ang kalayaan na tinatamasa nyo ngayon. Kaya tayong lahat pwede na magsaya, pwede na manood ng concert na libre, at pwede na tayo mag-TikTok at whatever that we do. Dearly, our heroes, forefathers, no, had paid blood, tears, and sweat, and also offered their lives. Subalit, sa ating panahon, itinatanong ng lahat, tunay nga ba na malaya na tayo? Ang Save Me Movement po ay tinatag noong 1996. Silent lang ang Save Me, low-key. Ayaw namin ng nasa harapan. Pagkakataon lamang ito kasi naging partner namin na isang samahan. Kami po ay naglalayon na isulong ang isang advokasya na dapat ang primacy ng buhay. Sapagkat higit sa lahat, buhay. Wala pong ibig sabihin ang kapangyarihan, walang ibig sabihin ang kayamanan, walang ibig sabihin ang kasikatan, ang glory kung patay ka. Kung kaya't ang Save Me, painiwala namin, ang una nating dapat protektahan ay buhay natin. At sa lohika na yan, nararapat lamang na ang mga bagay na nagbibigay at nagsusustain ng buhay natin ay dapat pangalagaan natin. That is why we cannot live our lives kung ating mga bukid ay hindi na pwedeng tamnan dahil namatay na yung ating lupa sa polusyon sa ating kalupaan. Hindi tayo mabubuhay ng ating mga iniinom ay madumi na. Hindi tayo mabubuhay ng ating hihingahin na hangin ay madumi na rin. Tama po? Kaya kung gusto nating mabuhay, pangalagaan natin ang ating kalikasan. But there's more for that. Hindi lamang pong pisikal ang ating sinasabi na kalikasan. At may isa pong uri ng environment, ang tawag ko social environment. Nandito po ang politika, nandito ang kultura, nandito ang ethics, sa ating pagpapahalaga at moralidad. At sa panahon po na ito, na kami ay naghahanap bakit ang Pilipinas marangal, matatalino, kilala, sikat, at sa mga panahon ng mga nagdaan tayo yung mga nakakapag-internet na tayo, Pilipino yan. Mayaman ang Pilipinas, matatalino mga Pilipino, resilient sa kahirapan, pero bakit mahirap pa rin tayo? Looking back,
Ang Save Me, sabi namin, kailangan nating kumilos. Kailangan nating i-save ang ating mga sarili sa isang uri ng mapanakop na sitwasyon. Ano itong mapanakop na sitwasyon ngayon? While politically we are free, but socially and morally and ethically, we are not. Bakit? Ang kalaban natin ngayon ay ang ating mismong sarili. Mga sarili na bumoboto ng mga kandidato tuwing eleksyon sa pag-asa na sila ay magsisilbi sa atin. Noong nakarang eleksyon, tumakbo ang ating Pangulo, Vice Presidente at mga kasama nila sa plataforma na pagkakaisa. Kaya nga gusto ng Pilipino na itigil na ang bangayan, ang away sa kauna-unahang pagkakataon sa saligang batas ng 1987 na sila. Bumalik na naman tayo sa dati na kung saan ang mga politiko are just serving themselves. They are not serving the people. Kaya nakikita yung mga kabataan na walang panusto sa pag-aaral. Di na yan nakikita yung mga kabataan, mga nanay at tatay na halos baluktot na, kuba na sa pagtatrabaho dahil sa kahirapan. Ito ang mga bagay na umaalipin sa atin ngayon. Kahirapan, terorismo, drugs, pagkasira ng kalikasan, pagmahal ng bilihin dahil sa giyera kung saan, for God's sake, huwag naman natin dagdagan pa. Kung kaya't nakita ko, nung kami ay naghahanap ng pamamaraan sa Save Me Movement, ano gagawin natin? Then suddenly, I was browsing the internet, nakita ko yung isang grupo, wala lang, random lang. To, sila Joey Concepcion, sila Mr. Kamanyag, to, na sabi nila, sandali, kami naman. Until nag-meet po kami, kaya may kami naman dito, isang movement din po. At nagsama kami at sinabi namin, sige, isulong natin, hindi sa mamamagitan ng kung ano pa man. Hindi tayo magrarally, for God's sake. No, mga kagulo lang tayo. Kundi magsasaya tayo, pero sasabihin natin sa mga nakaupo sa ating mga upuang may kapangyarihan. Teka, sandali lang. Kami naman na 120 Filipinos. Kami naman na 60% ng 120 Filipinos ay mga kabataan. Kabataan na nangangarap na sila yung malagpos sa kinalakihan nilang kahirapan. At sa magitan nitong concert na ito, let us have this advocacy onwards. So open mo ang kami naman, open ang Save Me for our volunteerism. Let's just be together, let's just have this unity in spirit, unity in thought, and unity in action. No? At sisigaw tayo, teka lang, ang eleksyon, ang gobyerno ay hindi sa inyo mga nakaupo. Ang eleksyon ay para palayain kami pag nanalo na kayo sa aming kahirapan. At ito ang sigaw natin. Kami naman, 120 Filipinos, magsaya lang tayo at tayo sisigaw. Palalayain namin ang Pilipinas sa magitan ng TikTok, sa magitan ng Facebook, sa magitan ng social media, sapagkat kami mag-iingay at sasabihin namin, tama na. Sobra na. Pilipino naman, 120 Filipinos naman. Maraming salamat, enjoy tayo lahat. There we have it, ladies and gentlemen. Habang nasa side ako kanina, ninanam-nam ko yung bawat salita na sinasabi ni Doc Ed. Diba, hindi naman to rally, hindi naman to para may gawin tayong kung ano man. Pero this is just to tell them na kami naman, kami naman. Kaya kayo nandyan ay dahil sa amin. Sabay-sabay natin sabihin yon, kami naman! Yes, kami naman! Sitting now, another big round of applause to Doc Ed and the entire Save Me movement team for their tireless efforts in organizing this event and for their unwavering commitment to empowering the youth. Thank you for being a beacon of hope and inspiration in our community. Ayan guys
do not forget to follow Kami Naman PH on Facebook and Instagram. That's at Kami Naman PH. Now to know more about Kami Naman PH advocacy and para updated kayo sa mga upcoming activities nila. Also, do not forget to use our official hashtags. Hashtag Kami Naman PH and hashtag 120M Filipino sa mga ipopost ninyong IG stories, photos, videos on all of your social media platforms, including TikTok as well. Kaya naman, before we proceed, eyes on the screen. Moving forward to another inspirational speaker, lugod kong pinapakilala sa inyong ating susunod na guest na siyang sumasalamin sa mga pangunahing prinsipyo na gabay ng advokasya ng Kami Naman PH. Sa matibay na pangako sa pagkakaisa at pag-unlad, naniniwala siya sa isang hinaharap kung saan bawat Pilipino. Say hi kasi dito. Say hi. Alright, first of all, maligayang araw ng kalayaan sa inyong lahat. Happy Independence Day to everyone. This morning, sobra ako excited nung papunta kami dito. I came from Manila, then this morning we flew here to Cebu. Tapos nung dumating kami dito, nakita ko yung mga tao, no? Sabi ko parang nakakatuwa yung energy ng mga kabataan. Father's Day sa Sunday, I'm sure. Sino ba dito mga tatay? Can you guys raise your hands? Para sa mga tatay dito, araw natin sa Sunday. Isa lang ang masasabi ko dyan. Para sa mga tatay, kami naman, di ba? Tayo naman. Kasi parati na lang tayong nakakalimutan. Well, first of all, I just want to tell everyone dahil araw ng kalayaan ngayon, Independence Day, alam nyo kung maalala nyo or kung alam nyo ba kung ilang taon si Aguinaldo nung naging presidente siya? He was only 28 years old. So he's not far from your age, no? Nung mga panahon na yon, meron silang pinaglalaban yung kalayaan ng mga Pilipino. Ako, when I came up with the concept of Kami Naman, I was thinking about my son. Siyempre pag tatay ka na, no, may isip mo talaga yung kinabukasan ng anak mo, ng pamilya mo. And dahil sa mga kaguluhan na nangyayari sa kapaligiran natin, yung mga bangayan, yung mga everything, parang may isip mo na parang anong klaseng kinabukasan yung kakalakihan ng anak natin, di ba? Kung ganyan na lang parate na parang walang nare-resolve, no? Walang mga solutions na nangyayari, the talk of peace is not really happening. So sabi ko, why don't I come up with a movement, no? An advocacy wherein let's bring back the focus of people to the people, no? To sa atin, yung mga pangangailangan nating mga Pilipino. Kaya naisip ko, kami naman, 120 million Filipinos. That's strong. Right, so today we're celebrating Independence Day, and of course we're here, no, together for this concert. We have to celebrate the fact that we're free. We have to celebrate the fact that we're free to enjoy our lives, no, together with our families, with our children. And that's something that I want my kids. Kayo, yung mga tatay, yung mga nanay dito, ayaw nyo ba na yung mga anak nyo lumaki ng malaya? Diba? Kailangan natin siyang ipaglaban. Kaya today, Independence Day, we have to come together at sabay-sabay natin sabihin na kami naman. Pwede ka bang marinig? Lahat tayo sisigaw ng kami naman. Ready? 1, 2. Alright, maraming salamat. Ito po si Joey Ong at ito po yung aming advocacy na kami naman at sana marami pa po tayong mga chance para magsama-sama. Happy Independence Day!